mundo ng Barbie, dapat lahat ay maganda ayon sa karaniwang pamantayan. Lahat ng Barbie at Ken ay dapat dumalo sa akademya ng Barbie, na sinasanay silang maging ehemplo ng kagandahan. Ngunit mukhang hindi ito naaangkop kay Needy. Siya hindi masyadong kaakit-akit kaysa sa mga kasama niya. Ang isang tulad mo ay maaari lang manatili sa nakakainip na klase ng kaalaman. Si Jennifer, isa sa pinakasikat na Barbie sa akademya, ay dumating para ipagtanggol si Needy. Huwag kang mangahas na maliitin ng mahihina. Ang lakas ng bawat isa ay hindi lang sa kanilang itsura. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Walang problema. Tulungan mo lang ako sa tambak ng asignaturang to. Laging itinuturing ni Needy na kaibigan si Jennifer dahil lagi siyang nasa tabi nito. Ngunit sa totoo lang, nakita lang ni Jennifer si Needy na kasangkapan na ginagamit. Isang araw, isang bagong Ken ang lumipat mula sa ibang akademya ng Barbie. Nagpakilala siya bilang si Vam Ken. Si Vam ay mukhang gwapo, kahit na mukhang patay, ngunit hindi pangkaraniwang kaakit-akit. Vam, gusto mo bang subukan na ginawa kong pagkain? Hindi! Sa kalaunan, sinimulan ni Vam na lumabas kasama ang pinakamaganda at sikat na Barbie sa paaralan at si Jennifer ay pangalawa lang sa kanya. Needy, kailangan kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Vam. Saka ko lang siya maaakit. Si Needy kahit nag-aalangan ay pumayag dahil tinuturing niyang kaibigan si Jennifer. Sinimulan ni Needy na palihim na sundan si Vam, ngunit dahil siya'y pabaya, madali siyang natuklasan nito. Mas marami yung pagmamasid niya, mas napagtanto ni Needy na si Vam ay hindi lang gwapo, kundi napakabait din. Si Vam ay napakatalino din. Bihirang makitang may mga libro, ngunit ang kanyang mga grado ay higit pa kay Needy. Bilang resulta, nakita niya itong mas kaakit-akit. Ngunit mayroon ding kakaibang katangian si Vam. Mukha siyang patay, takot sa liwanag ng araw, kumakain lang ng hilaw na pagkain. At lalo na takot sa anumang bagay na gawa sa bawang. Nalaman din ni Needy na walang bahay si Vam. Pero gabi-gabi ay nagpupunta siya sa kagubatan at lagi niyang nawawala ito. Ikinwento ni Needy ang lahat nang nakita niya kay Jennifer. Dapat tayong magsanib puwersa para mahanap ang tahanan ni Vam. Nakarating sila sa isang batong pader at sabay na umakyat. Ayun si Vam. Kabaong, halika dito! Sa mga kilos na yun, si Vam ay isang vampira! Vam, pakiusap, wag mo akong iwan. Hahayaan kong kagatin mo ako bilang pagkain habang buhay. Hindi na kita mahal. Umalis ka! Sinamantalan ni Needy at Jennifer ang magkakataong makatakas. Maaaring vampira si Vam, pero sigurado akong mabuti siyang tao. Hindi niya sasaktan ng iba. Kinabukasan ay dumating sa paaralan ang magandang reyna na Barbie, ngunit tulala at walang emosyon na parang makina. Nang samantalahin ng pagkakataon, nilapitan ni Jennifer si Vam. Ngayon magugustuhan mo ito.
Inagaw ni Jennifer ang trono at naging pinakamaganda at sikat na Barbie sa paaralan. Kaya pumayag si Vam na lumabas kasama niya. Kailangan kong magbago. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Sinimulan ni Needy na maging mas kaakit-akit, ngunit walang kabuluhan ng lahat. Mukhang katawa-tawa. Isang multo! Lihim na pumasok si Needy sa pinagbabawal na lugar, kung saan nakakita siya ng lumang libro tungkol sa mga vampira sa liblib na sulok. Ang mga vampira ay may alindog na nangaakit sa mga tao. Paano maging isang vampira? Maaaring hayaan ang kaluluwa ng vampira na pumasok sa tao o uminom ng isang uri ng gayuma. Walang dapat maging vampira, maliban sa akin! Kinabukasan ay bumalik si Needy at syempre hindi na ito nakita. Dapat ba akong maging vampira? Nasaan ang mga mata mo? Patapon kang Barbie! Kailangan kong maging vampira para mabago ang buhay ko. Naalala ni Needy ang sangkap ng gayuma at naging vampira. Tagumpay! Ang kanyang itsura ay ganap na nagbago. Si Needy ay naging mas kaakit-akit. Sa unang araw na pumasok si Needy sa paaralan bilang vampira, lahat ng mga estudyante ay naakit at napalingon sa kanya. Sinubukan ng ilang Barbie na guluhin si Needy, ngunit pinigilan sila ng mga Ken na naakit niya para magtunggali sa isa't isa. Maging ang atensyon ni Vam ay nakuha ni Needy. Mula sa araw na yun, unti-unting nagpakita ng pagkabalisa si Jennifer. Makalipas ang ilang araw, nakipaghiwalay si Vam kay Jennifer. Pumasok si Jennifer sa paaralan na kamukha ng dating kasintahan ni Vam. Walang emosyon na parang makina. Sinadya ni Needy na alokin si Vam. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, papayag ka bang maging nobya ko? Oo, sumasang-ayon ako. Kaya naging mag-asawa sina Needy at Vam. Laging magkasama. Tulad ng ibang mga babae, dinala ni Vam si Needy sa magarbong piging. Ngunit nagulat siya nang si Needy ay hindi pangkaraniwang walang malasakit. Sa wakas ay kinailangan ni Vam na sumunod kay Needy kung saan man niya gusto. Hindi makapaniwalang dinala ni Needy si Vam sa silid-aklatan. Ikaw? Gusto mo magpunta tayo dito? Patawad sa nakakainip na libangang ito. Hindi. Nagkataon lang. Hilig ko din ito. Ako ay naaakit sa katalinuhan mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng hiya si Vam. Mula noon, nagpunta lang ang dalawa sa mga nakakatamad na lugar tulad ng simbahan, silid-aklatan at kagubatan. Si Vam ay naging mas malapit at siya'y nagsimulang magpakita ng mga tanda ng panloob na kaguluhan kapag malapit kay Needy. Naramdaman din ni Needy ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, pagod at hirap pigilan ng sarili. Needy, dapat maghiwalay na tayo. Bakit? Nang makitang nasasaktan si Vam, bigla siyang nawalan ng kontrol at halos saktan siya. Ikaw ba'y isang vampira? Hangal ka talaga! Gumising ka! Anong nangyayari sa inyong dalawa? Kailangan gamitin ni Needy ang kanyang pang-akit na kapangyarihan kay Jennifer. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol kay Vam. Si Vam ay masama. Inakit niya ako. Pinahirapan at sinamantala ang emosyon ko. Tapos hinipnotismo niya ako para walang mabunyag. Kailangan kong mahanap si Vam.
Hindi alam ni Needy na ang hypnotismo ang gumising sa galit ni Jennifer. Pinuntahan ni Needy ang tirahan ni Vam, ngunit hindi siya nakita doon. Vam, nasan ka? Mga epekto ng pagiging vampira. Ang vampira ay kailangang pakainin at kunin ang emosyon ng mga nawasak na puso. Sa kalaunan, isang masamang espiritu ng vampira ang kokontrol para pangunahan sila. Napakainin ng mga biktimang yun. Nakahanap din si Needy ng libro tungkol sa mga babaeng nilapitan ni Vam. Isinulat ni Vam na si Needy ang lumapit sa kanya para sa kanyang pagkatao, hindi sa itsura niya. Hindi niya kayang makain at saktan si Needy. Hindi! Hindi! Nagdala si Jennifer ng tampak ng bawang para tampangan at maghiganti kay Vam. Needy! Nakilala ng espiritong vampira kay Needy si Vam na isang taong may wasak na puso. Agad siyang kinontrol para pakainin siya. Nagpumiglas si Needy na lumaban, ngunit kontrolado ng espiritu ang kanyang katawan. Dahil si Vam ay kumain ng maraming tao, hindi siya kontrolado ng vampira. Hindi siya lumaban, hinayaan niyang kumain si Needy dahil mahal niya talaga si Needy. Lumitaw ang kabutihan ni Needy, pinilit niyang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan hanggang sa huli. Ang espiritu ng vampira kay Vam ay nakadama ng panganib, umalis ito sa kanyang katawan. Umalis ka dito! Ang parehong espiritu ay nagmamadaling humanap ng bagong sasapian, si Jennifer. Ang dalawang espiritu ay nalaso ng bawang at nawasak. Napansin na ngayon ni Needy ang totoong itsura ni Vam, tila matalinong binata. Dati sa kanyang lumang akademya, si Vam ay isang matalinong Ken na madalas minamaliit. Sinimulan niyang subukang maging kaakit-akit at naging isang vampira, pagkatapos ay naakit ang espiritu ng vampira. Nang makilala niya si Needy na katulad niya at nakiramay sa kanya, sa wakas ay nagising siya. Patawad sa panluloko ko sa'yo, aalis na ako dito. Hindi ko kayang mawala ng kaibigan na tulad mo. Magkahawak kamay na bumalik sa paaralan sina Vam at Needy na ikinagulat ng lahat. Dahil nagbago na naman ang itsura nila. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ng mga estudyante na hindi nakakasawa ang kanilang matalinong itsura. Salamat at nakahanap ng taong nagmamahal sa kanila. Parehong mas lumakas ang loob nila. At ang kumpiyansang ito ang nakatulong sa kanila na maipakita ang kanilang likas na kagandahan. Sorry, it's DJ.